Siguro na-depress siya kaya nag-suicide siya. So the truth is, ang daming mga fear, ang daming mga hidden emotions that normally people doesn't always. I'm intrigued. Totoo nga kayang nag-commit ng suicide si Ronaldo Valdez? At ano naman kaya ang mga dahilan niya for doing so? Quick facts. Mas lalo nating minahal si Ronaldo Valdez dahil sa kanyang role na si Lolo Sir. He is also a father to Jano and Melissa Gibbs. Recently, we've learned na he had a prostate cancer and he just had an operation last December of 2022. Isa sa mga napabalita ay he had to go through depression. Ngayon, I am really feeling compelled to do this commentary because I heard the news straight from my mom. Kagabi, my mom just spoke to me about what happened to him and na-mention ng mom ko yung depression. If not for it, hindi siguro ako mag-react. Primarily, my mom said, siguro na-depress siya kaya nag-suicide siya. Siguro, yung mga anak niya, hindi na rin siya masyadong nakakausap o kaya siguro nararamdaman niya na wala masyadong nagmamahal sa kanya. So the truth is, kaya ako gumagawa ng commentary na ito ay relevant to my mom. And it's something that I am also confirming na she felt that at some point in her life. My mom and I are having a really open communication and lately, she mentioned about her struggles. My mom is 64 years old at si Ronaldo Valdez ay 76 years old. Although, alam natin na he is a family man at kasama niya ang kanyang asawa, hindi natin talaga alam kung ano yung mga dahilan niya internally kung bakit nag-commit nga siya ng suicide. In fact, we're all waiting kung yun ba talaga ang kanyang cause of death. But again, bilang isang anak at bilang isang anak na may senior citizen na magulang, ako ay nagwo-worry din, particularly para sa mga may edad na nating mga magulang. Kasi tayo bilang mga anak, we're always busy. We are managing our own lives, lalo na yung mga independent na mga anak o kaya yung may mga sarili ng buhay, nakahiwalay na sa kanilang mga magulang. I think my mom is telling me, and I overheard her say, sinabi niya sa kapatid niya na talagang kapag yung mga senior citizens, minsan nawawala na sila ng saysay sa buhay o kaya naman ay minsan iniisip nilang pabigat sila sa buhay ng kanilang mga anak. And those are the things that I'd like to really address. And probably, isa yan sa mga dahilan kung bakit si Ronaldo Valdez ay, kung totoo man, nag-commit ng suicide. Bilang ikaw ay may sakit at ikaw ay mas lesser na yung capability and strength mo, yung mga senior citizens are really thinking na baka maging pabigat kami sa mga mahal namin sa buhay o kaya sa mga asawa nila. Another thing is kung frail yung kanilang health, definitely iintindihin nila yan at may isip din nila na baka maging pabigat lang ako sa pamilya ko, baka kailangan alagaan nila ako, hindi na nila maharap yung mga tunay nilang mga buhay. All I could say really is most parents are really selfless and are giving so much to their children. No wonder kaya yung mga words nila, Melissa and ni Jano, are all praising to their father. Because I think even si Ronaldo Valdez is really a good person and a good father. Now, what really led him to committing, quote and unquote, suicide is that ang daming mga ghosts, ang daming mga fear, ang daming mga hidden emotions that normally people doesn't always talk about. Kaya nga natin tinatawag na it's a depression. You really don't want to share what you are going through, what you are experiencing inside of you. And some people are really succeeding in terms of going through that phase of depression. In fact, kaya rin ako nagsasalita tungkol sa depression is because I had that 2 years ago. And I went through series of healing processes para makabalik ako dun sa normal at natural na pamumuhay ko. Now for Ronaldo, recent lang yung kanyang operation eh. And it's, according to science, it will recur and even though you had an operation, it will not easily get fixed. And he could be having troubles. We saw si Ronaldo Valdez dun sa last na premiere night ni Catherine na movie, and that's a very good girl.
And we saw him riding a motorized bicycle. So ano ba talaga yung mga challenges that he's going through? Recent lang yun eh. Again, we don't know what's really happening inside his mind. And personally, I don't really want to judge him. Sa mata nating mga tao, Pilipino ka man or hindi, Katoliko ka man, or kung ano man ang paniniwala mo, hindi tama yung mag-commit ka ng suicide. Because life is beautiful in itself, and until the very last day, it's still beautiful and you could make changes and progress in your life. But for you to stop and cut it, that's something else. But again, I don't want to comment on that. I'm sure he has a deeper reason behind it. But going back to my point for having this commentary, please, as a child, as a son, as a daughter, and as a children of our parents, kamustahin natin yung mga magulang natin. Marami silang multong hinaharap sa araw-araw. Yung loneliness nandyan, lalo na they are not as strong, as healthy compared to when we were younger. Ano ba naman yung kamustahin natin sila? At sana nandyan ka sa kanila, even if hindi physically possible, check with them. And may you be part of their healing process. Kasi lahat tayo dadaan at dadaan sa healing process, lalo na pagdating natin ng senior years, dahil ang dami nating maginawa ng mga kabataan natin. So again, Breelers, dito sa Transform Media PH, all I am campaigning for right now is to be next to your families, next to your parents, give that ear to listen to their stories, feel for them, embrace them. Mahal tayo na magulang natin at ibalik natin yung pagmamahal na yan sa kanila nang sa ganon, wala naman sanang another senior na umabot sa sitwasyon na sinapit ni Ronaldo Valdez kung siya ay talagang nag-suicide. Yun lang for now.